Kikita ka ba talaga sa Shinong Rice Mill Machine? Or kikita ka ba talaga gamit ang Shinong Rice Mill Machine? Yun po ang pag-usapan natin sa video nito. Kung first time nyo na bumisita dito sa ating channel at kung hindi pa po ka nakapag-subscribe, please subscribe na po at pakiclick na rin po ang notification bell. Anyway, my name is Ian Canillas, ang inyong agribusiness influencer. Alright, so sa mga katanungan po kasi ng mga inquiries natin, sabi ng iba, ang taas na ng mga bilihin ngayon. Tumaas na daw ang presyo ng kuryente. Tumaas na rin po ang gasolina, crudo, lahat. Mga spare parts, lahat ng bilihin tumaas na. Pero magkano naman po ang singilan kapag magpapamil ng bigas or palay? Magkano yung singilan? At kikita ba ako sa negosyong ito? Baka malugi ako? Yun ang mga katanungan na dumarating sa ating isipan or kahit sa akin na nag-i-inquire, yun po kadalasan yung mga katanungan. Kaya sa video nito, i-discuss ko sa inyo or papakita ko mismo sa inyo yung computation, yung ano talaga honest review. Okay? As of our experience ng mga current user natin ng Shinong. Pero nakadepende po ito sa mga area or location. Meron po kasing mga area na talagang sila lang yung mayroong rice mill. Yung iba naman dahil sa katabing barangay, maraming magkatabing mga rice mill. Kaya kung sino yung pinakamababa ng singilan, doon daw yung mga miller. Pero ibahin natin ang Shinong. Ang Shinong Rice Mill Machine kasi, kahit maliit lang siya, portable rice mill lang siya, pero dahil made in South Korea, kaya matibay, hindi lang durable ang machine, kundi doon rin po sa good quality output ng bigas. Dahil 5-in-1 functions na po ito, impeller type, maiwasan po ang pagkakadurog ng bigas. Meron pong naka-built-in na distoner na kung saan siniseparate yung mga maliliit at mga malalaking mga bato. Kaya maiwasan po talaga ang mga dumi at broken rice at especially yung mga bato-bato na kasama sa bigas. Ibig sabihin, malinis po yung bigas natin. In terms of quality ng output na bigas, hindi po tayo mahiya. Yun po ang pinagmamalaki ng Shinong Rice Mill Machine. Tested and proven na po yan ng mga user natin ng Shinong Rice Mill Machine kung gaano kaganda ang output quality ng Shinong Rice Mill Machine. Okay? So, kapag maganda ang serbisyo, okay, maganda ang production, di ba? Ng output ng bigas sa isang rice mill, kayo ho ba ay mahihiya magsingil or sumingil ng may presyo? Yung iba kasi kadalasan is 2 pesos per kilo. Nabigas siya, output 2 pesos. Pero yun na yun ay para lang po yan sa mga malalaking rice mill. Yung bultuhan, yung tons of kilograms output per hour. Yan, makapagsingil sila ng 2 pesos per hour or 2 pesos per kilo na bigas. Kadalasan sa ibang mga probinsya, 3 pesos, merong 4 pesos, meron pa nga tumawag sa akin, "Sir, alam mo ba kung magkanong singilan dito sa amin? 5 pesos per kilo na bigas." Yung iba hindi nga per kilo per sacks na bigas yung singilan nila. Merong 150 pesos per sacks, merong 100, yung iba naman ay per lata. Pero yan natin ito in general ha. Para at least ipakita ko sa inyo, meron akong calculator dito para at least sa mga first time. Ito po ay para lang sa mga first time. Kung kayo naman po ay talagang matagal na sa rice milling, mas maganda po na mag-comment kayo. Baka meron kayong mga opinion, advice, mas maganda po para at least ma-share ko rin sa mga first timer na wala pang experience sa rice milling. Gusto ko yan Gustong-gusto ko yan na merong nagko-comment din po
kung meron akong hindi tama na ipaliwanag dito. So at least open po ako kung meron kayong mga advice at opinion. So ngayon, simulan natin itong computation sa per kilo. Kadalasan is 3 pesos, yung iba 4 pesos. Gawin na lang natin 3 pesos para general. Kasi iba't ibang probinsya, iba-iba. Pero sa 3 pesos, okay. Magbe-base tayo, of course, sa Shinong Rice Mill Machine. Shinong yung produkto natin Ang Shinong Rice Mill Machine, meron po siyang output or input muna. Input niya, capacity is 300 to 350 kilograms per hour. Equivalent po yan sa 6 hanggang 7 sakong palay bawat oras. Ibig sabihin, sa isang araw, pwede kang makapag-mill ng 60 to 80 kavans. Ang isang kavans, equivalent po yan, ang isang kavan equivalent po yan sa 50 kilograms. Yun po. Kapag ano naman po, ang recovery rate ng machine na to ay 66%. Ang ibig sabihin ng 66%, sa 100 kilos na input na palay pa lang po, 100 kilos, yung maging output na bigas na ay 66 kilograms. Yun po ang ibig sabihin ng 66% recovery rate. Saan naman po pumunta yung 34%? Of course, nahahati na po yan sa ipa, darak, binlid, at mga tulyapes, yung iba, mga dumi, mga bato, yun. Pero mas marami pa rin po yung darak at ipa. Pinakamarami yung ipa. Yun naman po ang sa kadamihon or ang dami naman po ng darak, nakadepende po yan sa adjustment natin. Merong control po kasi. Kapag gusto mong puting-puti yung bigas, ilagay natin sa number 4 or number 3 sa polishing level control. Syempre, marami po yung darak at makinis naman po ang bigas. The more na makinis at malinis yung bigas, marami po ang darak. Kapag gusto naman nating brown rice lang siya, syempre, konti yung brown rice, syempre, konti ang darak. Yun po. So, ngayon, dito tayo magbe-base sa output. Okay. For example, sa 100 kilos, 66 kilograms yung bigas. So, sa isang sako, for example, singilan natin is 3 pesos. 66 times 3. Okay. Sa isang sako or sa 66 kilograms, pwede kang magsingil ng 198 pesos. 198 pesos yung charge mo sa 66 kilograms. Yun lang po, 10 lang. Okay. What if sa isang oras nakapag-mill ka ng magkano ba? Yung pwede nating output kasi na bigas nasa 5 sacks. 5 sacks. Equivalent po yan sa 300 kilograms. Tama ba? 300 or kasi ang 50 kilograms 1 sacks times 2 yung 50 100 times 3 is 150. Tama? Okay. So ibig sabihin sa 300 kilograms na output na bigas, equivalent po yan sa 300 divide by 50, 6 na sako. So magbibis tayo 300. Okay, gagamit ako ng kasi matalino ako kaya gagamit na lang ako ng calculator. Yun po kasi ang gamit ng mga matalino. 300 times 3. Siyempre, 900. Oy, ano ba to? Ayan. 300 times 3 pesos. 900. So, sa isang oras, pwede ka magsingil ng 900. Kikita ka ng 900 pesos. I-times natin yan sa 10 hours. Of course, sa isang araw. Times 10 hours.
9,000. Pwede kang kumita sa isang araw ng 9,000. Wow. Saan ka kukuha ng 9,000? Saan ka magkakaroon ng income na ganun? Pero meron tayong dapat i-consider. Ano ba? Siyempre, expenses. Sahod sa tao. Di ba? Mamaya na, explain natin yan. I-times natin ito sa isang buwan. 30 days. For example, meron kang day off sa isang buwan. Every Sunday, walang milling. So, 26 days. I-times natin ito sa 26. Oh, meron ka ng income na, magkano to? 234,000. Sa 234,000 sa isang buwan, yun na yun ang kikitain mo. Pero wag muna kayong mag-comment ha. Ililist pa natin yung mga expenses, of course. Una, ano ba yung mga expenses natin? Number 1, bayad sa kuryente. Number 2, consumable spare parts. Siyempre, bibili ka ng mga spare parts. Number 3, sahod. Sahod sa tao, sa operator, or kung sino man yung helper niya. Yun po, at iba't iba pang mga expenses. Yun po. So ngayon, isa pa, ito yung pinakamahalagang kailangan nyo i-take note. Diba, 3 pesos per kilo na bigas. Ang gagawin natin, sa 3 pesos na yon, ang 1 piso, itabi mo na. Saan pupunta ang 1 piso? Pupunta po yan sa expenses. Okay? Sa expenses po, pambili ng spare parts, pangbayad sa kuryente, pangsahod sa tao. Yun po, dyan po pupunta ang 1 piso. Ngayon, ang 2 pesos na yon ay, ano muna? Ano na? Kita, profit. Okay. So, ibahin natin. Di ba kanina, 234,000 yung kita mo sa isang buwan. Ngayon, ito na yung net. Gross yung kanina. Ito na yung net income mo. Okay, babalik tayo. 3 pesos times 300. Ay, 2 pesos na lang pala kasi yung 1 piso ay itinabi mo na. 2 times 300. Of course, 600 yan. No, tama. 600 times 10 hours. 6,000. 6,000 times 26 days. Meron kang net income na 156,000 sa isang buwan. So, bad ba? Or not good? Not good or good? Yun nga. Comment kayo. So, sa mga basher natin yan, nung una kong video kasi, nabash ako dahil sa computation na yun. Marami talaga. Totoo naman po, marami talagang dapat i-consider. At isa pa, hindi po araw-araw meron nagpapamil sa inyo. Pero ito yung mas maganda. Meron po kasing mga farmer or yung mga negosyante talaga na nag-iipon ng mga palay, sakong palay. Hindi nila yan inuubos yung mga stocks nila. Kumbaga, merong tinatawag na hoarding. Hoarding ba yun? Masama ba yung hoarding? Of course, masama yun. Pero, in practical way naman, doon sa mga farmers natin, at least meron silang ipon na mga palay in times of famine or gutom. Kung naubusan na, lalo na ngayon, El Nino. So, dapat meron kang ipon. So, kahit walang anihan, hindi panahon ng anihan, meron pa rin yung ibang milling machine, tuloy-tuloy pa rin yung operation nila. Depende po yan sa mga malalaking kumpanya, malalaking rice mill, tuloy-tuloy po yung operation nila kahit hindi anihan dahil maraming stocks. Sa mga maliliit naman po, sa mga barangay, sa mga community lang, depende rin, meron din po kasing mga farmer na umiipon po talaga. Nag-iimbak ng mga sakong palay. Yung iba, imbis na binhi, itatanim nila, ipapamil na lang. So, yun nga. Ang kailangan lang po, ito po yung tandaan ninyo, before nyo email yung palay sa machine, dapat pumasa sa moisture content.
14% and below ang kanyang moisture content para mas maganda po ang quality ng bigas. Okay, ito na yung kita mo sa isang buwan. Kanina magkano yon? 300 plus yata yun, di ba? So at least meron ka ng net income na 156,000. So i-times mo yan sa 6 months. Oh, malapit na 1,000,000. No, di ba? 936,000 ang pwede mong kitain na sa 6 na buwan. So, ilang buwan lang? 2 months, 3 months, bawing-bawi ka na. Nagkakaroon ka na ng ROI. Kapag tuloy-tuloy, yun lang ho ay tuloy-tuloy. Yun po ang pinapaliwanag ko sa inyo. So, at least meron na kayong guide, meron na kayong idea sa video na ito. Please share naman, comment po kayo dito. Maraming salamat po. At kung marami po kayong mga katanungan, sa next video sasagutin natin yan. Kaya magsipag po tayo at manalangin po tayo sa Panginoon na sana i-bless pa rin tayo. Lalo na dito sa Pilipinas, ang mga farmers, tulungan natin ang mga local farmers natin. Instead na bibili tayo ng mga imported na bigas, why not bibilhin natin yung mga palay ng mga kababayan nating mga farmers at ipapamil natin. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. At kita-kits tayo sa susunod nating mga video.